What is today's reality, especially in this modern day, no? Paano ba natin maaabot ang mga tao lalo na sa panahon ngayon na napaka-busy na nilang lahat? Yeah, 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 Jason feeling the kingdom. So what's up mga kapi sa lahat? Sobrang busy na ng panahon, no? Especially sa mga student. Hindi naman natin minamasama ang kanilang mga kabisihan dahil alam kong kailangan nila yan. Alam natin kailangan nila na. Pero sometimes ayun yung nagiging malaking rason kung bakit hindi sila nakaka-attend ng church or nakakapag-attend sa mga church activities or Bible study, 'di ba? Busy sila sa mga projects, sa mga schools activities, assignments, no? Plus may mga gimmicks pa, 'di ba? At mga bonding na minsan na talagang natatapat sa araw ng linggo or sa araw kung saan ang gawain ng Panginoon ay nakatalaga. Sa mga matatanda naman, siyempre busy sa trabaho at kapag day off nila, no, madalas ay talagang ine-spend na lang para sa family. Hindi naman masama, no? Pero ang sinasabi ko, napaka-busy talaga ng mundo ngayon. Mga businessman, di ba? May mga busy dahil sa vacation, may mga busy sa mga kung ano-anong paraan. Minsan nga yung mga wala pang trabaho, no, na sinasabi nating mga nagtatambay is busy rin, di ba? Pag inaya mo pumunta sa simbahan or sa mga gawain, ang daming rason, tama? Sabihin nila nagbabantay pa sila ng mga bata, ng mga pamangkin, yung iba maglalaba, 'di ba? Bigla na lang silang maglalaba, bigla na lang silang may pupuntahan, 'no? Siyempre hindi naman natin sila judge, 'no? Buti sana kung talagang busy, pero pagdating nga sa ganitong mga bagay, lalo sa pag-aya mo sa mga gawain para sa Panginoon, nagkakaroon ng maraming rason ng maraming tao, which is nakakalungkot isipin, 'di ba? Ang daming kahabalahan ng mga tao. Hindi naman talaga masama, lalo na kung ito'y para sa ikauunlad ng kanilang mga pamumuhay, 'di ba? Pero ang masama dun kapag talagang na-busy na tayo sa mundong ito, to the point na talagang puro na lang sa mundong ito ang ating pinagkakaabalahan at wala na para sa ating eternal life, 'di ba? Para sa ating kaluluwa. The Bible reminds us na, "For what profits a man if he gain the whole world and he lose his soul?" 'Di ba parang bad mathematics naman yun, 'no, na nakuha mo nga yung buong kayamanan ng mundong ito, pero nawala naman yung kaluluwa mo or mapapahamak naman yung kaluluwa mo, 'di ba? So, sa ating mga naglilingkod, no, parang ang hirap ipaunawa sa mga tao yung mga bagay na yun. That's why I make this video kung paano ba natin, no, or ano bang pwede natin gawin para madala natin sila sa Panginoon. Ayun yung sisikapin natin na magawan ng paraan at makapagbigay ng kahit maliit na advice kung paano nga ito magagawa based on our personal experience na rin naman. So number one, make a genuine care or have a genuine care for them. No, talagang ipakita natin na tayo ay nag-aalala sa kanila or concerned talaga tayo sa kanila, sa kanilang kaligtasan at sa kanila bilang tao. Ang ganda ng sinabi ni John Maxwell, no? Sabi niya, "People don't care how much you know until they know how much you care." Ayan. Totoo naman, 'di ba? Maraming mga tao, wala naman talaga silang pakialam kung gaano kadami yung nalalaman natin. Hanggang sa malaman nila na nag-aalala talaga tayo sa kanila at concerned talaga tayo sa kanila. And by that, magkakaroon sila ng interest sa mga sinasabi natin, tama? Si Jesus Christ maraming mga sumusunod sa kanya, 'di ba? May mga iba't ibang mga rason kung bakit sila sumusunod kay Jesus. Yung iba dahil nakakakain, yung iba dahil kailangan nilang gumaling, dahil alam nilang nagpapagaling si Lord. May iba naman na wala lang, nakikiusyoso lang, no? Pero may mga tao doon na ang reason nila dahil naramdaman nila ang pagkalinga ng Panginoon sa kanila. Pinagaling sila, pinatawad sila, 'di ba? Naramdaman nila na nagki-care si Jesus sa kanila. So we must give them genuine care para kahit papaano madala natin sila sa Panginoon. Pangalawa, make an effort. Effort talaga ang kailangan, 'no? Kung wala silang pamasahe, kung kaya mo naman, ikaw ang bibigay ng pamasahe. Kung hindi sila makakapunta, hangga't maaari ikaw ang pupunta doon, 'no? We're not doing this to please them, 'no? Ginagawa natin 'to to 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 please God and madala sila sa Panginoon sa abot ng ating makakaya, tama? May ilang mga churchmate kami na halos nasa backslidden stage na, 'no, halos hindi na sila nagsisimba, wala na talagang appearance, 'no. Pero dahil pinuntahan ko sila, alam niyo,
marami sa kanila na nananatili pa rin na nagsisimba at naglilingkod sa Panginoon. Meron pa nga do'n talagang napakalayo nila pero tsinaga akong puntahan, nagmotor kami ng isang young people. Nagulat siya kasi pumunta ako, 'no, and by that, na-touch yung heart niya kaya hanggang ngayon nandito siya at sumusuport sa ating mga gawain, 'no. Ang importante naman diyan is ma-touch natin yung heart ng mga tao, eh, kasi once na ma-touch mo yung heart niya, sinisigurado ko sa'yo makukuha mo siya at madadala natin siya sa Panginoon. Amen? And number three, don't get tired of inviting them or reminding them. Bahala sila makulitan, ang importante aya ka ng yaya, paulit-ulit mong sinasabi sa kanila 'no. Ang trabaho lang naman kasi natin is magtanim ng magtanim, eh, 'di ba? Magtanim, minsan may mga tanim na unang tanim mo hindi tutubo, pangalawa hindi tutubo, pero ang importante diyan tanim ka ng tanim, 'di ba? Kasi si Lord naman ang nagpapatubo niyan, eh, we just doing our work at siya na yung bahala sa pagpapatubo niyan. Ako natutunan ko na maging matigas yung mukha ko dito kasi siging yaya ako sa mga kapitbahay. Sige na naman ang reject nila at mga pag-iiwas. Pero gano'n pa man, that is my responsibilities, si Lord na ang bahala. No, it reminds me dun sa talinhaga ng magkaibigan na kumakatok ng hating gabi. Hindi siya binigyan ng kaibigan niya ng tinapay na hinihingi niya dahil magkaibigan sila. Pero binigyan siya ng tinapay dahil nakulitan yung kaibigan niya kakakatok sa kanya, 'di ba? I know it's for our prayer request, pero pwede nating i-apply 'yan lalo sa pagso-soul win or pag-i-invite sa ating mga kakilala, no? So, reminders lang mga kap, 'no, ginagawa natin 'to hindi para sa sarili natin, 'di ba? But of course, it's all for Jesus. Kasi kung para sa atin lang talagang bahala ka na diyan, eh, kung hindi ka atin, 'di wag, 'di ba? Para sa atin, bahala na sila. Pero tinatiyaga natin dahil alam natin na naglilingkod tayo sa Panginoon. Kaya ito ang advice ko mga kapatid, 'no, naglilingkod na rin naman tayo sa Panginoon. Maglingkod na tayo ng buong lakas at buong puso. Ibigay na natin ang lahat para sa Kanya. Amen? So ayan lang muna ang ating video ngayon and please don't forget to subscribe in this video para marami pong makita ng mga video at mga nangangailangan ng ganitong video na ma-reach natin sila. Dahil I know maraming nagpa-pioneer dyan and that is my target. So support this by subscribing and don't forget to like and comment. Maraming salamat and kingdom peace mga ka.